Dakilat mapagpala mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal sa pagagalit sa karas kabagang aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang panalangin po aming beloved evangelist Will de Almeida, end time prophet of God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, malapay noon. Ikaw po maglagay, makatagal, dapat bigkas ikaw aking naasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tato po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala, kailanman hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved assistant pastor, our beloved Mama Dear. At ako'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Kuya Mar, sa ating beloved Main, sa mga beloved children. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin, mga minamahal, sa ating monitor, pamagatan nating plan and realities. Plan and realities sa Tagalog, mga plano at katotohanan. Basahin po natin ating text. Kindly. Dito po sa Kawikaan 16:9, ganito po ang pagkasulat. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga lakad. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanata 10, ang talata po ay 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating mahal na mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay, plan and realities, ang ibig sabihin niyan sa Tagalog, mga plano at katotohanan. Dahil ang tao may plano sa kanyang sarili, ang Diyos ay may plano rin para sa atin, mga minamahal. Hindi natin kayang mabuhay na wala tayo sa mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin kaya nating makasurvive, kaya nating maging maayos ang ating buhay o mapapanatili natin ang ating kalusugan nang tayo'y hindi naglilingkod sa Diyos. Walang makapagsasabi niyan, mga minamahal. Babalikan lang natin, mga minamahal, ang nakaraang bagyong dumating, 2 bagyong nagsabay, mga minamahal, marami tayong kababayan, yung kanilang pinaghirapang itinanim, yung kanilang mga kabuhayan, mga tahanan, pati ang kanilang buhay ay nawala sa kanila, mga minamahal, sa isang sandali lamang. Dahil ang bagyo'y tumagal ng 18 hours, mga minamahal, 300 mm ang ibinagsak niyang ulan. Ang ibig sabihin, mas malakas pa sa doon sa Undoy. Dahil ang Undoy ay 6 na oras lamang na nagbagsak din ng 300 mm na ulan, mga minamahal. Pero i-multiply ito sa 18 hours. Kaya naman, lahat ng imbornal, lahat ng daluyan ng tubig, lahat ng ilog, lahat ng dike, mga minamahal, pati creek, ay umapaw. Kaya napalaki, bilyon ang pinsala, mga minamahal. Ngayon, malaki ang kaugnayan nito sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ayaw mo't sa gusto, ikaw na mismo, pilitin mo ang sarili mong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, Kawikaan 16, ang talata ay 9, ang sabi, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad.
Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kasi yun ang meron ng tao. Kumatha siya ng kanyang sariling lakad. Ang ibig sabihin, gumawa siya ng plano sa kanyang sarili, mga minamahal. Kung gumagawa tayo ng plano natin sa ating sarili, kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi, upang ituwid ng mahal na Panginoon yung ating mga lakad para yung ating plano ay masisigurado natin ito'y tama. Planong hindi lamang tayo ang nag-isip, kundi bagkos planong ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil kapag hindi tayo nagkaroon ng plano na ayon sa kalooban ng Diyos, at yan ay sarili nating mga minamahal, merong tinatawag na reality. Kaya nga ang ating titulo ay Plan and Realities. Ibig sabihin, merong reality. May katotohanang magaganap, ayaw at sa gusto ng tao, may katotohanang magaganap. Ano ang reality? Sabi ng ating nabasa sa Juan, Kabanatang 10, Talatang 10, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. So ito yung sinasabing reality, mga minamahal. Ano daw ang katotohanan, mga minamahal? May darating na magnanakaw. Sino siya? Walang iba kundi ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Anong gagawin ng magnanakaw? Palulusugin ka ba? Payayamanin ka ba? Iingatan ka ba? Protektahan ka ba? Dadaling ka ba sa langit magnanakaw? Hindi po. Anong gagawin ng magnanakaw? Ang sabi, ikaw, siya'y naparito upang magnakaw, upang pumatay at pumuksa. Nanakawin yung iyong kaluluwa. Gagawin kang makasalanan. Ang sabi, pupuksain ka, papatayin ka, para ang kaluluwa mo itapon sa inferno. And that is the reality, mga minamahal. Katotohanan dapat maunawaan ng tao. Kaya nga ayaw mo makipagbaka, nasa pakipagbaka ka. Ayaw mo sa gusto, dahil ang sabi ng ating nabasa, the reality, ang katotohanan, ay may dumarating na magnanakaw, napupuksa at papatay sa iyo. Kung yun ang plano ng magnanakaw, mga minamahal, na si Satanas, may plano rin naman ang ating mahal na Panginoon. Anong plano ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi, ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Plan and realities. Ibig sabihin, kung may plano ka, pabayaan mo ang plano mo ay maging plano ng Diyos. At kung ikaw ay haharap sa katotohanan, tanggapin mong may magnanakaw na darating. Kaya kailangan mo sa buhay mo ang ating mahal na Panginoon para hindi ka mapuksa, para hindi ka mamatay, kundi magkaroon ka ng buhay at kasaganahan nito. Yun ang sinasabing reality na ang Diyos ay kailangan ng sino man. Kailangan mo ang mahal na Panginoon para mabuhay ka at magkaroon ng kasaganahan nito. Dahil kung sa sarili mo lang, hindi ka mabubuhay. Malusog ka ngayon, sabihin mo wala kang karamdaman. Kung sa pag-uwi natin, biglang dumating ang bagyo. Alam nyo kung bakit sa Undoy maraming namatay, mga minamahal? After ng overnight natin yun, hindi ba? Ngayon, mga minamahal, na maraming napuksang kabuhayan. Dahil hindi na kayang isalba, pero konti ang buhay na nawala. Samantalang sa Undoy, mga minamahal, kahit bahay mo, pagkatapos ng Undoy, nakita mo, nakasabit doon sa alambre, patay, walang buhay. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi na paghandaan. After ng overnight natin yun, naalala nyo? After ng overnight prayer, dumating ang napakalakas na ulan, mga minamahal, 6 na oras hanggang halos alas 12 ng tanghaling malakas na ulan at nagtuloy-tuloy yun. Pero ang binibilang doon, yung malakas na ulan, mga minamahal. Eh ngayon, 18 oras tumagal, pero napaghandaan. Kaya yung matitigas na ang ulo, ang binawian ng buhay. Yung naligo pa sa ulan, tumalon pa sa ilog, yung pinalilikas na ayaw pang lumikas, yun ang mga napahamak. Pero yung kabuhayan nila, gusto nilang iligtas, wala silang nagawa. Mga minamahal, kabilang din doon ang mga Kristiyano. Pero hindi yun, mga minamahal, katapusan ng buhay. Bakit? Sabi ng ating nabasa, kung ang magnanakaw ay dumadating,
para puksain ka at patayin, dumarating naman ang Diyos para bigyan ka ng buhay at kasaganahan nito. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, God's plan is not ours. Ang ibig sabihin, ang plano ng Diyos, hindi yan sa atin, mga minamahal. May plano ang Diyos, siya'y kabubuti natin, pero yung plano natin, isi-set aside natin. Dahil mahilig tayo magplano eh. Kaya ako, paulit-ulit kong sinasabi, ako sa buhay ko, may plano ako. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, bakit yung kabataan ngayon, ang plano palaging mag-asawa, nag-aaral pa, gusto lang mag-asawa. Samantala ako, hindi ko nga plano mag-asawa. Ang plano ko, makatapos ng pag-aaral. Pag nakatapos na ako ng pag-aaral, pupunta na ako sa ibang bansa, doon ako magpapakatanda, pagbalik ko sa Pilipinas, mayaman na ako. Ayun ang plano ko, at saka pala ako mag-aasawa. O plano ko yun, mga minamahal. O nakagraduate naman ako. Pero hanggang doon lang yung plano ko. Pagka-graduate ko, meron na akong ketong, mga minamahal. O di sira na yung aking plano. Hindi na ako pwede pumunta sa ibang bansa. Sis na ako naman ay lumaki sa negosyo, mula bangketa hanggang sa pwesto namin sa Muñoz Market, mga minamahal, gumawa ako ng another plan. Ano yung panibago kong plano? Ihiwalay ako sa nanay ko, magnenegosyo akong mag-isa. Hiwalay ako sa nanay ko, kinausap ko siya, Nay, ihiwalay na ako sa iyo. Magnenegosyo na akong mag-isa. Nagnegosyo akong mag-isa. Ang pangalan ng negosyo ko, Louis General Merchandise. Yun ang license ng aking negosyo, mga minamahal. At sa maiksing panahon, ay nahawakan ko na ang Muñoz Market. Kilala na ako na malaking produkto dito sa Pilipinas, mga minamahal. Hindi ko na kailangang maglabas pa ng pera. Nakaipon pa nga ako ng pera, kaya na-manipulate ko na yung lugar ng Muñoz. Sa akin lang ang deliver, mga minamahal. Next plan ko yun, mga minamahal. Nagtagumpay na naman, pero maiksing panahon lamang. Bakit? Pagkatapos ng 2 taon, hindi na ako nakabangon sa aking higaan. Yung aking katawan puno na ng sugat sa karamdamang ketong wala na akong lakas, mga minamahal. Na ang kailangan na lamang, sabi ng doktor, ay itapon na ako sa leprosarium. Wala na naman kwenta ang aking plano, mga minamahal. Sa leprosarium na ako magwawakas. Walang kwenta ang bawat tagumpay na meron ako dahil magwawakas akong may ketong, mamamatay, maghihintay ng kamatayan sa leprosarium doon sa lugar na maketongin, kinakailangang ihiwalay ako sa aking pamilya. For the 3rd time around, gumawa na naman ako ng panibago kong plano. Anong aking plano? That was September 27, 1989. Malapit na. Pang 35 years ko na yan sa Malapenon na walang ketong na bumalik sa aking katawan by faith hanggang rapture. My 3rd plan, mga minamahal, hindi ako papayag na itatapon ako sa leprosarium. Kaya nung madaling araw na yan, September 27, 1989, iinom ako ng lason. Yan na yung aking 3rd plan, mga minamahal. Ako'y magpapakamatay na lamang. Dahil wala palang kwenta ang lahat ng meron. Marami kang pera, masarap na pagkain, magandang damit. Pag ang katawan mo, balot ng ketong. Ibig sabihin, may karamdaman ka, walang kwenta ang meron ka. Kaya gumawa ako ng another plan, uminom ng lason at magpakamatay. Habang gumawa ako ng aking plano sa huling pagkakataon, mga minamahal, ang mahal na Panginoon gumawa ng plano para sa akin. Yan ang sinasabing God's plan, not ours. Bakit? Bago ko mainom ang lason, mga minamahal, habang ako'y nag-iisip-isip, bigla kong nabasa sa aming lamesa, may bulletin today, ang nakalagay, attend Jesus Miracle Crusade. Nagsimula ng gumawa ng plano sa buhay ko ang mahal na Panginoon, at nung aking mabasa, ako'y nakatulog sapagkat 3 buwan na ako walang tulog. Halos wala na ako sa aking sarili, mga minamahal. At nang ako'y magising, pinuntahan ko ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi na ngayon ako nagpaplano. Ang mahal na Panginoon na, yung mahina kong katawan, ibinangon ng mahal na Panginoon. Dinala ko sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At sa gawain ng ating mahal na Panginoon, wala na akong kapangyarihang magplano pa. Pagdating ko, ako'y umiyak hanggang matapos ang gawain, mga minamahal. Nung matapos ang gawain, isa ko sa baguhan, nagmamadali. Una-una, tumakbo ako sa harapan. At muling gumawa ng plano ang ating mahal na Panginoon.
Ang susunod na plano ng ating mahal na Panginoon, ako'y dalhin sa gawain na ako'y lumapit sa harapan at ipinalangin ang plano ng Diyos. Matapos manalangin, paghubad ko ng aking jacket, wala na ang aking karamdaman keto. Nasa pangalawang plano ng ating mahal na Panginoon. And the third plan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pinasagana ang aking buhay, hindi na ibalik ang aking ketong. Tama ang sinabi ng ating nabasa, kung si Satanas ay naparito upang pumuksa, pumatay at wasakin ka, ang Diyos ay naparito upang ikaw ay bigyan ng buhay at kasaganahan nito. Iyan ang naganap sa akin, mga minamahal. Kaya sinasabing God's plan, not ours. Pabayaan natin ang Diyos ang gawa ng plano sa ating buhay, hindi tayo. Basa. Ito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, ang bersikulo po ay 8, talon sa 11. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sa 11, magiging gayon ang aking salita na lumabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lakasan natin yung ating palakpak para ang Diyos gagawa ng plano sa ating buhay. Jeremiah 29, yung ating nabasa, mga minamahal, o Isaiah rather. Isaiah 55, ang kabanata ay 8 at ang talata ay talatang 8 at talatang 11. Sinasabing God's plan, not ours. Pero iko-correct ko muna, mga minamahal. Pero sa balita kasi, ang sabi nila, 2 bagyo daw. Ang sabi, si Karina at si Hanging Habagat. Di ba? Pero sa correction, ang sabi, yung si Hanging Habagat ay hindi daw siya bagyo. Pero pag napapakinggan natin, kinukulik ko lang sa inyo para at least alam nyo. Kasi sinubaybayan ko yung balitang ito, mga minamahal. Sinabi na sa ating bansa ay dumating ang 2 bagyo, halos bilyon na kabuhayan na nasira na walang iba ng kanilang buhay at sinundan ni Hanging Habagat. Kaya sinasabing 2 bagyo, 2 typhoons, and sinasabing Hanging Habagat, mga minamahal. So either of the two, 2 bagyo o Hanging Habagat, si Karina at Hanging Habagat, pareho silang correct. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Balik tayo, ang sabi, mga minamahal, God's plan, not ours. Sabi ng ating nabasa, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip. Ang sabi, o inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magkahiwalay yon, mga minamahal. Pag nag-isip ka, ikaw lang yan. Hindi mo kasama ang mahal na Panginoon, pero sasamahan ka ng kaaway ng Diyos. Naintindihan natin? Pag nagplano ka sa sarili mo, ikaw lang yan. Darating ang reality at malalaman mo na hindi mo kasama ang Diyos, pero sasamahan ka ng kaaway ng Diyos. Kaya sabi ng ating nagbasa, ang pag-iisip ng Diyos, hindi mo yan pag-iisip. At ang lakad mo, hindi yan lakad ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng 11, maging gayon ang aking salita lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pagsusuguan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Iyan ang sinasabing God's plan, mga minamahal. Ang kailangan pala natin, ang mahal na Panginoon, para isugo ng Diyos ang kanyang salita sa atin. Ang sabi, yung pagsusuguan ng Diyos, mga minamahal, ng kanyang salita, ang kanyang salita ay hindi babalik na walang bunga. Kapag isinugo sa'yo, pag napakinggan mo, tinawag ka ng ating mahal na Panginoon, ikaw na tumanggap. Ang sabi ng huling kataga na ating nabasa, mga minamahal, gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pagsusuguan. Ikaw na pagsusuguan, giginhawa ka. Darating sa iyo ang biyaya ng Diyos mula sa kalusugan. Ngayon may karamdaman ka. Tingnan yung karamdaman, mga minamahal. Diba halos 1 buwan akong tipid na tipid akong magsalita? Bakit? Pag nilakasan ko yung salita ko, uubuhin ako, mga minamahal. Pati doon sa pwesto namin,
piping-pipi yung aking boses kasi pag nilakasan ko, naubos yung aking lakas. O pagdating ko rito, mag-exhort ako ng giving, mag-praise, wala na akong salita. Pero minsan, isang araw, pagising mo, magaling ka na pala. Hindi ba? Ganun ang ating kalagayan. Isang araw, pagising mo, naku, may bagyo. Minsan, in Jesus' name tayo ng in Jesus name. In Jesus' name, in Jesus' name. Unang baitang. In Jesus' name, tatlong baitang na. In Jesus' name, nasa second floor na. O, hindi ba? Minsan ganyan ang karamdaman natin eh. Pero ang mahalaga, kaya mong tawagan ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Dahil kung hindi ka pinagpala ng Diyos, hindi mo alam magsalitang in Jesus' name. Ang gagawin mo, maghihiyaw ka, ang sagot mo, ang tawag mo, help! Yun ang sigaw mo, hindi ba? At tapos, pagdating mo sa evacuation center, walang pagkain, mainit ang ulo mo. Pag nasa mahal na Panginoon ka, ang plano ng Diyos ang nasa iyo, di nasa evacuation center ka, in Jesus' name ka pa rin. Dahil kaya in Jesus' name mo, may dumating na rescue. May dumating na pagkain. Ano ang laman? Skinless at saka embutido, itlog na nilaga. Okay, diba? May kabuluhan yung ating pag in Jesus' name, mga minamahal. Sa'yo yan. Sabi ng ating nabasa, ito daw ay plano ng Diyos at hindi sa'yo. Ang plano ng Diyos, pag sinugo niya ang salita niya sa'yo, tinanggap mo yan. Wala ka ng plano. Pinababayaan mo ang Diyos ang magplano sa buhay mo. Ang sabi, ikaw ay giginhawa. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya merong sinasabing, better than plan. Better than plan, ang ibig sabihin, mas mahusay kaysa sa plano. Kasi tayo, magpaplano tayo, ang tanong, mahusay ba yan? Pabayaan natin ng Diyos ang manguna sa buhay natin para maging mas mahusay ang buhay natin kaysa sa sarili nating plano. Naintindihan natin yon. Kasi tayo ka, plano tayo ng plano, isip tayo ng isip eh. So, pagkapating ko ng grade 11, malapit na ako sa grade 12, mag-girlfriend na ako nito. Bahala na si Brother Louie. Kung malaman niyang may girlfriend ako, wala. Pag sinuspindi ko, di suspindi dito. Plano mo yan. Hindi ko problema yan. Plano niyo yan. Hindi ko yan problema eh. Hindi ba? Basta ang alam ko, ako, naghahanda ako sa pagbabalik ng Diyos. Plano ko yun. Plano yun ng mahal na Panginoon. Hintayin mong bumalik ang ating mahal na Panginoon. Ewan ko sa inyo kung paano kayo magplano, mga minamahal. Kaya merong sinasabing better than plan. Ang ibig sabihin, mas mahusay kaysa sa plano. Ano yung mas mahusay? Pabayaan mo ang Diyos ang gumawa ng plano ng buhay mo. Basa. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 5, ang mga talata po ay 17, balik sa 15 at 16, talon sa 18. 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 15 at 16. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaruruunan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Kasi isang versikulo na lang naiiwan sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ulitin natin, lahat magsabi ng praise the Lord. Yung ang plano ibinibigay sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Siguraduhin nyo, ang plano nyo, ibinibigay nyo sa malapit. Kaya may sinasabing better than plan, ang ibig sabihin niya, mas mahusay kaysa sa plano. Ano daw ang mas mahusay? Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 17, ito ang mas mahusay kaysa sa ating plano. Ang sabi ng 17, huwag kayong maging mangmang, kundi inawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mas mabuti yan, di ba? Mas mahusay yan. Kahit nasa iyo ang lahat ng parangal, sabihin natin, summa cum laude ka. Mula nang ikaw ay elementary, high school, hanggang college. Kung hindi ka naman sumama sa Panginoon, sumama ka sa kaaway, wala kwentang pagiging summa cum laude mo. Wala kwenta. Bakit? Sumama ka sa kaaway.
Kasi ang mas mabuti, ang sabi rito mga minamahal, huwag daw tayong maging mangmang, unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. O pag inunawa natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, mas mabuti yan kaysa sa plano natin, sumakong laude na tayo, sumama pa tayo sa mahal na Panginoon. O, mas maganda yan, mga minamahal. Ang sabi ng verse 15, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Mas mabuti daw ito. Kung lalakad ka, huwag kang lumakad sa kamangmangan. Ano ba yung sinasabing paglakad sa kamangmangan? Ibig sabihin, namumuhay ka ng ayon sa sanlibutan. Ang tawag dyan ay paglakad sa kamangmangan. Kahalayan, ang tawag dyan, mga minamahal, ay paglakad sa kamangmangan. Kasakiman, ang tawag dyan ay paglakad sa kamangmangan. Ang sabi, huwag kang lumakad na mangmang. Lumakad ka gaya ng marunong, mas mabuti yan, mas maganda yan, kesa sa maling lakad na gagawin mo. Lakasan nyo palakpak nyo, kasi umuulan. Verse 16, ang sabi, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. O mas mabuti ito. Samantalahin mo ang panahon. Anong panahon ang sasamantalahin natin, mga minamahal? Si Brother Louie, palagi wala dito yan. Hindi naman tayo makikita niyan eh. Hindi ba? Ngayon palagi na ako nandito. Hindi na tayo maghihiwalay tuwing linggo, dito na ako. Miss na miss ko na kayo eh. Lagi tayo magkikita ngayon. Hindi ba? Malalaman ko wala naka-duty sa CR, wala naglagay ng doormat, lahat makikita ko eh. Pinagpala tayo ng malapit. Ewan ko, ako sabihin ko, pinagpala ako. Kasi miss na miss ko na kayo, ewan ko kung sasabihin yung pinagpala kayo, kasi makikita niyo ako palagi. Hindi ba? Yun sabi ng ating nabasa, samantahin mo daw ang panahon sapagkat ang panahon ay masama, habang ikaw ay lumalakad sa plano ng Diyos, samantalahin mo dahil hindi ka mapapasama sa sinasabing sama ng panahon. Mahina na naman yung palakpak niyo. Umuulan kasi. Verse 18, ang sabi, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mapuspos ng Espiritu Santo. Yun palang kailangan natin, mga minamahal. Mapuspos ka ng Espiritu Santo. Kaya pag nasa sambahan, mga minamahal, huwag ka muna makipagkwentuhan. Kalimutan mo muna sino ang katabi mo. Ang palagi mong kausapin, ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong pabayaang matapos ang bahay-sambahan. Walang pumatak na luha sa iyong mga mata na hindi mo naramdaman ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pilitin mo ang ating mahal na Panginoon. Sabihin mo ang mahal na Panginoon, ikaw ang aking kailangan. Ang kagalakan ko, ang iyong Santong Espiritu. Ipagkaloob mo sa akin ang kagalakan ng iyong Santong Espiritu. Yun ang ating kailangan. Una't higit nating hihingin sa mahal na Panginoon. Yung madama natin ang presensya ng Diyos, kahit hindi mo na hingin na gumaling ka, kahit hindi mo na hingin na pagpalaing ka, pag nasa iyo na ang presensya ng Diyos, lahat ng hindi mo hinihingi, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil hiningi mo ang higit na dapat mong hingin. Ang ibig sabihin, higit na mabuti yan kesa sa iyong plano. And finally, meron tayong tinatawag na a much greater plan. A much greater plan, ang ibig sabihin niyan, isang mas malaking plano. Magiging mabuti na yung ating plano. Hindi planong walang katuparan, magiging much better. A much greater plan. Ibig sabihin, isang mas malaking plano din. Hindi na tayong gumawa. Ang gumawa na ang ating mahal na Panginoon. Last verse, paghanda ating manugtog, mga magpaawi. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 29, versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa iyong huling wakas. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Yesu Kristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sinasabing a much greater plan o isang mas malaking plano, mga minamahal, dahil mababalot na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang magdadrive na ng buhay natin
ang ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing plan and realities, hindi sa atin, kundi galing sa mahal na Panginoon. Anong magaganap? Ang sabi mga minamahal, alam daw ng Diyos ang kanyang pag-iisip na iniisip para sa atin. Hindi natin alam yun, pero alam ng Diyos kung ano ang nababagay para sa atin. Kaya ang sabi rito mga minamahal, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip, ang sabi, tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. So yan ang pag-iisip ng Diyos na ibibigay sa atin. Kaya nga sinasabing, a much greater plan. Dahil gusto ng Diyos, meron tayong kapayapaan. Dumating man ang mga kalamidad, dumating man ang pagsubok, dumating man ang pag-uusig, meron ka pa rin kapayapaan. Dahil yan ay mas malaking planong gustong ibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tutuloy natin ang basa, ang sabi, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ibig sabihin, ano man ang mangyari? Pumikit man ang ating mata, ang meron tayo ay pag-asa sa ating huling wakas. Anong sinasabing pag-asa? Pag binasa natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, yung pag-asa daw ay hindi humihiya. Ibig sabihin, ito ang pag-asa. Sa lupa pa lamang, maaasahan mo na. Pagpikit ng mata mo sa lupa, pagdilat mo, nasa piling ka ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sinasabing plan and realities. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Meron kayong dalang baguhan? Gusto ba nila na ang Diyos ang magplano ng kanilang buhay para meron silang kapayapaan sa huling wakas? Meron silang pag-asa. Ano man ang dumating, nakahirapan pa sa salibutan, mananatiling ang plano ng Diyos ay may kaganapan, sinasabing kasaganahan at buhay. Dalhin niyo sila sa harapan, hihintayin natin sila. Kung sila'y nasa inyong mga sasakyan sa garahe, puntahan niyo sila, dalhin niyo sila sa harapan. Awitin natin awiting dakilang pag-ibig. Habang tayo umaawit, ihahanda rin natin ang ating sarili sapagkat tayo magsasagawa ng ating banal na hapunan sa araw. Ang Diyos ay laging nariyan. Laging sa'yo'y nagmamasid at nagbabanta. Kaya tayo narito, hindi niya tayo pinabayaan kailanman. At kailanman ay hindi nagkulang. Okay, patuloy niyo silang dalhin sa harapan, hihintayin natin sila. Dakilang pag
magtungo, ako'y iniingatan. Thank you so much. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Thank you so much. Di pinabayaan. Ang Diyos sa atin ay hindi nagkulang. Hallelujah! Dakilang pag-ibig. Yan ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating kayamanan ngayon, mga minamahal. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya tayo papabayaan. Dakilang pag-ibig. Hallelujah. Mula sa kanila. Tinago mo ang minahan, pagpakay, instagan pa, dakilang pag-ibig. Hallelujah. Ang aking nadarama. Thank you so much, O Lord. Hallelujah. O Panginoong Jesus, mula sa kalooban, hinago mo ang minahan. Kulay,
Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating mga minamahal na mga bisita na lumapit sa harapan. Totoo ang salita ng ating dakilang Diyos. Mayroong plano ang ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito ang katotohanan, mga minamahal, na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Mga minamahal, kayo po ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Inyo pong napakinggan ang banal at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos na dinala ng kanyang mga aral sa araw na ito, maging ang mga buhay at pinagpalang patutuo na mga dakilang tanda, mga kababalaghang mga himala na katuparan na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, isuko ang lahat sa ating dakilang Diyos. Kung ano ang inyong napakinggan, yan po ay mangyayari din sa inyong buhay. Kayo ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat ay maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po, yung tinatawag na pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag siya ay nagkatawang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Pangalawa po, yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng nagawa mong mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. Pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanan ay kinakailangang pagsisihan at kailanman ito po ay hindi na babalikan pa. Kapag nakita ng Diyos na nais pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan, mga minamahal, kung ano po ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas, patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang layunin sa ating pong nabasa, ito po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang siyang gagawa nito, bautismo ng Espiritu Santo. Kanya kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at kayo po ay nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, ang inyo pong gagawin ngayon, pakitaas po ang inyong 2 kamay.
Yan po ay magiging tanda ng inyo pong pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos. At sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. At ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa, sa puso at sa katotohanan. Isulat mo ng malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at pagpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin, ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahunan, dakilang Diyos, narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo, sa lahat ng aming mga minamahal na mga bisita, dakilang Diyos, maging sa aming beloved live webcast viewers, dakilang Diyos, kahabagan mo silang lahat, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, pagkalooban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila makapaglingkod sa iyo, amin silang makasama sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, inyo na pong naisagawa ang kulang po bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng madalagawain, kayo po ay magbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay dadako sa ating pong Holy Supper. Narito po ang ating beloved preacher, Benedict Porlahe. Amen. Praise the Lord. Isang gabsyo, beloved Brother Odell, my beloved co-preacher. Mga naman tayo po ay magsasagawa po ng banal na hapunan na ito po ay ating pong pag-alaala sa kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya bago po tayo magsagawa, mga minamahal, ating mo po munang awitan ng ating pong dakilang Diyos. Ating pong saliksikin ang mga puso. Minsan tayo po ay nasusumpungan ng ating pong dakilang Diyos na tayo po mga minamahal ay lumilis na sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Kaya awitin po natin mga minamahal ang Search Me, O God. Habang inaawit ito mga minamahal, bulay-bulayin po natin ang kabutihan ng ating pong dakilang Diyos at ating pong pagsisihan lahat ng ating mga nagawa, mga pagkukulang. Hallelujah.
Hallelujah po ikaw, Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, bakit po tayo magsagawa ng banal na hapunan? Sabi dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, mula sa talatang 26 hanggang 29, ang sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sao, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sao ng Panginoon na di nakarapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sao, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. Kaya bago po tayo magsagawa ng banal na hapunan, atin pong saliksikin ang ating mga puso. Minsan tayo nasusumpungan ng ating pong dakilang Diyos na tayo po'y nagkakasala, nagkukulang. Kaya bago tayo, mga mahal, magsagawa ng banal na hapunan, sumali sa banal na hapunan, tayo po muna ay magsisi sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala, ating po pagsisihan, mga mahal, ang lahat ng ating mga nagawang mga pagkukulang sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po ay manalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng aming po minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeida, kami po, Diyos, ay dumudulog sa banal mong unang biyaya sa kalangitan. Humingi kami, Diyos, ng kahabagan, sa mo kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawarin po ang bawat sa amin, O Diyos. Mahal na Panginoon, maapatin mo na aming pagsalo sa banal na hapunan bilang pag-alaala sa iyong kamatayan. Mahal na Panginoon, kami maging kaapat-dapat, O Diyos, sa mga pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ating pong hawakan ang tinapay na ito po ay nagsimbolo ng katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi dito mga mahal sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 24, sabi dito, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. At dito naman mga minamahal, sa talatang 25, ating pong hawakan mga minamahal, ang katas ng ubas na ito po simbolo ng dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, at gawin din naman, hinawakan ang sao pagkatapos na makahapon at sinasabi, ang saong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! 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 Maraming salamat. Tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapiling sa ito. Sa atin, yan ang tumigis upang tayo
Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po Diyos. Hallelujah sa lahat ng kabutihan. Yung dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Mga mahal, tayo po tuloy-tuloy na. Tayo po nadako sa ating mga pangailangan. Aking pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Ordinary Preacher, Floyd Ignacio. God bless you po, beloved Brother Benedict. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ito lamang pakatindaan ng mga baguhan, mga minamahal. Ang Diyos sa banales, gawain ito, hindi ka nakikita ngunit siya makapangyarihan. Ang pastor na itinilaga ng mga Panginoon sa gawain ito ay pinili ng Diyos. Kaya lahat ng panalangin natin, kung tayo'y may pananampalataya, tutugunin ito ng mga Panginoon. Purin natin dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakilat mapagpala ng mga mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, kayo pinagpupunin, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, mahal na Panginoon, sa malayang pagkakataon pinagalos sa bawat isa amin. Dalangin po namin, Lord Diyos, hallelujah, patawarin kami sa iyong pagkukuling makainan na pagbigyan. Sa unang panalangin po namin malapaso, patawad po mahal na Panginoon. Dalangin po namin, Lord Diyos, ang pagbibigay mo ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay. Sabi minamahal, gagawin ng Pastor Evangelista Wilstad Almeida, ang iyong banal na propeta, the beloved children, children in law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng magagawa at minanakapatiran sa buong dagdig. Pagpalain mo kayo malapanoon sa araw na ito, batid po namin ng Diyos na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo ipagkalubog pangailangan ng bawat isa, at hindi po lang malayo ang iyong pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinaying ng anak. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, hindi mo yung karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, unbelievable and doubts, cast out, cast out, cast out. Be healed right now. Ano mang karamdaman, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Mga karamdaman hindi na mapagaling ng hospital ng mga doktor. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating panampalataya minamahal, sumigaw tayong 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay po ng paglukso. Gawin po natin, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon.